Amen, salamat po. Praise God po. Sige po, bago po tayo magsimulang magbulay, ng banal na salita ng Diyos tayo. Puso mandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri, dinadakila, pinapasalamatan at pinaparangalan ka po namin sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa panibagong umaga, panibagong lakas, panibagong pag-asa. Salamat po sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat po sa mga answered prayers. Thank you Lord God sa privilege na makapagbahagi muli ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga opportunities. Salamat po sa mga taong nakakasama namin na siyang nagbibigay inspiration sa amin. Dalangin po namin sa umagang ito, pagharian mo po ang bawat isa sa amin. Ang banal mong presensya ang maranasan ng bawat isa. Pag-isahin mo po ang aming mga puso't isipan. Sa umagang ito, dalangin po namin ang katagumpayan sa gawaing ito, maging sa buhay ng bawat isa. We rebuke all the works of the enemies sa gawaing ito maging sa buhay ng bawat isa. Dindeklara po namin sa umagang ito na kami ay pinayaman mo na. Pinagtagumpay mo na po kami. Pinalaya mo na kami. Pinalawak mo na po ang teritoryo ng bawat isa. Binigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, binigyan mo na kami ng kapayapaan at kagalakang nagmumula sa iyo. Yes Lord, thank you Lord, amen. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, at lahat ng mga anak ng Diyos at nagmamahal sa Kanya ay magsabi ng Amen. Sama-sama po tayong magbulay ng banal na salita ng Diyos sa umagang ito. Nasa Book of Revelation na po tayo. Pahayag. Unang kabanata. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito, at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon, at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang Alpha at ang Omega. Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na espiritu. At narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab.
Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw, tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia." The Book of Revelation has 22 chapters, at ito po ang huling aklat na ating mababasa sa Biblia. Message for the 7 churches of Asia. The Book of Revelation reveals how Jesus will defeat the enemy. Dito po natin mababasa kung ano ang mga mangyayari sa huling panahon. Ang mga propesya ay mangyayari at dito natin mababasa sa Book of Revelation. Lalawak po ang ating pangunawa patungkol sa mga mangyayari sa mga huling panahon. May ginamit ang ating Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng isang anghel na kanyang isinugo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. V16 The love of Jesus toward His beloved children. Ang mga bagay na ating matutunan mula sa mga verses na ito ay una, lalawak ang ating pangunawa patungkol sa mangyayari sa mga huling panahon. Magkakaroon tayo ng kasiguraduhan at kapayapaan ng isipan sapagkat alam nating magagapi ang kaaway at kabutihan ng mananaig. Kaya nga po sabi sa pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat malapit na itong maganap, nakaredy po tayo kung ano man ang mangyari sapagkat lumawak ang ating kaalaman dahil sa pagbulay ng banal na salita ng Panginoon. Iba ang may alam, at ang pinakamagandang regalo para sa atin ng Diyos ay ang kaligtasan. He loves us and released us from our sins by His precious blood. Ganito po tayo kamahal ng Diyos. V7:8 ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pahayag 22:12. 12 at sinabi ni Jesus, "Makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end of all things." Isang mga verses na ito ay isang patunay na makapangyarihan ng ating Diyos. Walang sino mang nakahihigit sa Kanya. Nagbibigay pag-asa sapagkat alam nating babalik. Siyang muli para sa Kanyang mga anak na tapat na nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. May purpose sa Kanyang pagbabalik, hindi siya bumalik para sa wala lang. Amen? Ang sabi niya, isasama niya tayo kung nasaan siya naroon. Hallelujah. Wala nang dapat pang ipangamba. Ayaw ng kaaway na naghahayag ng banal na salita ng Panginoon, kaya ang kaaway ay gumagawa ng paraan yan, kaya si Juan ay itinapon sa isla ng Patmos, kulungan. Ngunit dito makikita natin na ang kaaway ay di sunusuko, gumagawa din siya ng paraan. Ganyan ang kaaway, ayaw niyang magtagumpay tayo. The more na sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, the more din na gumagawa ng kaparaanan ang kaaway. Verse 10:20, utos ng Panginoon kay Juan, inutos ng Diyos na itala ang kanyang mga nakita at ipadala sa 7 iglesia, Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. At ang tinig na kanyang narinig ay mula sa Panginoon, kung bakit ihinalin tulad sa isang trompeta, ay upang ang lahat ay magbigay atensyon sa kanyang nais iparating na mensahe. Diyan sa mga verses na ating nabasa, ganyan po isinalarawan kung ano at sino po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga bagay po na ating natutunan mula sa chapter na ito. Unlalawak ang ating pangunawa sa kung ano at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dapat kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi kanina, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. He is our everything. Wala nang iba pa. 2. Security in the presence of God. May kasiguruhan tayo kapag nasa presensya ng Panginoon. If God is with us, who can be against us? Wala tayong talo kapag nasa Lord tayo. Amen po. May kapayapaan at pag-asa dahil wala tayong ibang pinanghahawakan kundi ang mga pangako niya.
Kaya dito po sa Book of Revelation, ito po ang mensahe na nais iparating sa atin ni Lord. Huwag tayong panghinaan ng loob. Be strong and courageous. Whatever giants we are facing today, magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Conclusion na po tayo. Sa mga huling panahon, sabi sa salita ng Diyos sa Pahayag 21:4, kung papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito ay mensahe ng pag-asa. At lagi po nating tandaan ang paalala na ito, Mateo 24:13. Taatan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Saka po natin matatanggap ang great reward na ipagkaloob sa atin ng Diyos at sasabihin sa ating, well done, good and faithful servant. Yun lamang po sa umagang ito. To God be the glory.